Kumakalat na naman ng droga, patayan, kidnapping, binibidyo pa. Totoo ha, totoo yan. At dahil wala kayong pakialam sa droga at kriminalidad, lahat ng mga inosente, bata, matanda, babae, lalaki, na pinapatay, kasalanan nyo yan. Kasalanan nila yun eh. Wala na yan dati. Yung kalaban mo na yan, kapag yan ay sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niyan. Abangan mo ang revenge niyan. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? At ngayong araw na to ay araw ng Linggo, March 9 dito sa Pilipinas. Kung ano man yung time slot nyo dyan at kung ano man yung araw, kasi meron before na after doon sa mga ibang bansa, di ba? Magandang araw sa inyong lahat. Umaga man, hapon o gabi, kayo na ang bahalang mag-adjust, ha? Maraming salamat sa laging nanonood at tumatangkilik na e-excite tuwing naririnig yung boses natin. Kung meron man. Maraming salamat sa inyo. Yung mga viewers natin abroad, pati yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, isang malaking mega love shout out sa inyong lahat. Thank you Kay Manix, Franklin Porog, pati na rin kay JU Production, doon sa mga bagong members natin, maraming salamat sa pagsuporta ninyo. Siyempre, yung mga viewers natin, yung mga audiences natin, yung mga laging nagkikinig, laging pumupuso, laging nagko-comment sa atin. Hindi ko man kayo may isa-isa, pero shout out sa inyong lahat kasi sobrang dami. Talagang nagagalak ang aking puso. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo yan, na lagi ko pinapasalamatan yung mga viewers ko kasi talagang kayo yung nagpapasahod sa akin. Di ba? Hindi man tayo naabutan, wala naman akong pake na abutan man tayo ng mga politiko. Okay na ako dito. Comfort space ko to Okay na ako na napapasahod nyo ako mga kayon. Kaya nga lagi ko sinasabi, huwag mag-skip ng ads. Paki-double check kung nakasubscribe ka na at kung hindi naman, paki-subscribe at higit sa lahat, paki-click yung bell icon katabi ng subscribe icon. Tapos pag-click mo ng bell, may lalabas dyan yung all. I-click mo na kaagad yung all para lagi kang updated sa mga issue ng bayan na pinag-uusapan natin dito at higit sa lahat, pinobosesan natin. Eto na. Napakaganda ng kwento nito ni Greco Bellica. Napakaganda nito. Panoorin natin dahil medyo mahaba-haba ito. Pinanood ko na kaso wala talaga akong ma-skip kasi talagang minutes by minutes, napakaganda ng sinasabi nito ni Greco. Okay. Tapos magbigay tayo ng reaction. Panoorin muna natin to. Ako po si Chairman Greco Bellica, dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nung aming panahon po, walang ganitong kalaking korupsyon na kayo'y nababalitaan sa ating bansa. Totoo. Aminin niyo yan, di ba? Aminin nyo, di ba, nung panahon ni Duterte, meron mga ilan-ilan, pero hindi ganyang kalaki na, tapos hindi rin ganyang kabrutal. Di ba, yung 2025 budget? Tuloy natin. Dahil ang mga tao sa gobyerno, exactly. takot mahuli na nasa korupsyon. Totoo, di ba? Dahil nung panahon natin, maraming napagsusumbungan, pwede ka magsumbong sa media, pwede ka magsumbong sa Office of the President, kahit kanino, merong 8888 na gumagana at pwede ka magsumbong sa PACC Dial at 888. naiimbestigahan, nakakasuhan, napapakulong at nai-expose. Kaya noong panahon po natin, mababa at tagong-tago ang korupsyon. Meron. Iilan. Siyempre, hindi naman natin mape-perfect yan Wala namang ganun, di ba? Hindi natin mape-perfect yan, pero may mga iilan, pero hindi ganun kagrabe. Hindi ganito kagrabe, gaya ng nangyayari ngayon. Ngayon, sobra Sobra na, obvious na. Tapos, ang nakakatanga ron, nakakatanga doon, parang wala tayo, para tayong useless, di ba? Parang, alam na natin na mayroong blanco. Tapos, di ba? Parang ang tagal, parang parang may pumipigil pa sa mga kamay natin, ang tagal ng proseso. Although umaandar naman, in fairness naman, sa Supreme Court natin, di ba? Umaandar naman, meron nga invitation kay Stella Kimboy, pero compared naman doon kay ex-President Roa Duterte na talagang lahat takot, police, mambabatas, Kongreso, Senado, lahat takot kasi talagang masasampulan
ni ex-president Roa Duterte. Tuloy natin. Pero ngayon po, Hmm? lantaran na, nasa social media araw-araw, wala nang hiya, ayaw pa rin tumigil. Wala nang kinatatakutan. Nung panahon po namin, kahit congressman, walang ganyang kayabang mga congressman na meron ngayon tayo sa Quadcom. Di ba? Dahil pati mga congressman noon, nadadamay sa aming mga investigasyon at ina-announce ng Pangulong Duterte at nakakasuhan. Ang yayabang na ng mga congressman ngayon. Di ba? Kaya kung ayaw nyo po na ng ganyang sistema, alam nyo po, tinitingnan ko kanina, pinakikita ko kala Ate Astra sa mga katabi ko, na mga kandidato po party list. Sabi ko, kita nyo itong mga party list na to, dati natin kasama tong mga to. Yeah. Dati, palakpak ng palakpak to. Pagka meron tayong, pag may ginagawa ang Pangulong Duterte, dati, suporta ng suporta to. Kahit hindi imbitado, sama ng sama. Tapos ngayon, bumoto para impeach si VP Sara. Oh. Di ba? Puro mga balimbing. Puro mga nabayaran daw. Hindi ko alam. Pero yan ang nababasa ko sa news. 150 million, 250 million. Hindi ko po alam dahil pare-pareho tayo napapakinggan lang natin. Gusto nating malaman. Dahil ayaw natin ng ganyang klaseng mga leader na pwede mo palang bilhin. Kaya ka palang ibenta. Boom! Boom! Dahil kung kaya Real nilang talk. ibenta yung mga taong napapakinibangan nila noon, lalong kaya nilang ibenta yung mga taong nakikinabang lang Ngayon. sa kanila. Tayo yun. Galing, di ba? Totoo. Kaya Real kung talk ayaw yan. nyo na po ng balimbing, huwag nyo na pong iboto. Ihinto Ito na na po natin. ang pagkakataon ninyo na humanap ng iba at paltan ang mga nakaupong balimbing. Ina nyo. PDP laban. Tapusin na natin yan. Tapusin na natin yan. Gumising na kayo. Tapusin na natin yan. Itataya ko channel ko rito. It's either magpalit na lang ako ng content o kesa lumipat ako sa kabila. No way. Dito lang tayo. DDS lang tayo. Suporta hanggang dulo. Kung ano man yung nababalitaan nyo ngayon, I'm sure may nabalitaan na kayo dyan na kesyo, ang pinapalabas kasi ng mga ibang BBM vloggers na kesyo tumakas daw si Digong, meron ng warrant of arrest na ay galing sa ICC, tumakas na raw papuntang Hong Kong. Kahit ano napabalitaan nyo dyan, tuloy lang ang suporta natin dito sa YouTube, sa social media. Po yan. Wala pong kwenta na leader ang mga taong nagbebenta ng boto at ng walang prinsipyo. Paltan po natin yan. Kaya kung ayaw nyo na ng balimbing, dito na kayo sa amin. PDP. Sino ho pala mga Bisaya dito? Bisaya? Ang dami. Ilonggo. Waray. Cebuano. Bisaya. O, dito na kayo sa akin. Hati-hatiin nyo kami para marami tayo sa Kongreso. Yes. Doon i-expose namin lahat yan. Alam po ba ninyo? Gumising kayo, ha? Ito ko sa Gumising inyo. kayo. Gumising. Tapusin na halos- natin to. Salamat po. Na halos 12 hanggang 48% na lang po ang natitira sa pondo na nailalagay sa project. Dahil yung halos 88% o hanggang 88% nauuwi na po sa komisyon. Hello? Kaya ho yung mga kalsada, hindi pa kayo nagtataka, ayos pa, ginagawa na naman. Kagagawa lang, Gagawin ginagawa ulit. na naman. Bubungkalin ulit. Dahil napakalaki ng komisyon. See? Ngayon, alam nyo na. At alam nyo po ba, ito po, balita ko lang. In-expose na Alam kagad nyo po, PACC chairman ako eh. ni Greco Lahat ng Bellic. chismis sa gobyerno, alam ko. Dapat. Kaya hanggang ngayon, kinikwento sa akin ng mga tao, na dyan pala sa Kongreso, pinasisweldo nila ang sarili nila, take home pay, ng 2 milyong piso buwan-buwan. Puking ina, grabe.
Kaya pala ang mga kongreso, no? Grabe. Tama ba yun? Samantalang ang minimum pay sa Metro Manila, 600 to 750 pesos a day, mas mababa pa sa probinsya. Tapos sila, congressman 2M? lang, 2 milyong piso, pera ng taong bayan. Grabe. Tama po ba yun? Kaya palang gaganda ng kotse, bahay, dati simpleng tao. Ngayon, ang alam mo, nanalo ng loto. Alam nyo, sabi ko nga, hindi ko alam, yan po ay mga balita na naririnig ko. Pero kung totoo yan, hindi ko alam, pare-pare tayo hindi congressman, gusto kong malaman kung totoo yan. Dahil kung totoo yan, dapat kong itigil yan at hindi ho natin dapat gawin yan. Ganyan po nilalapastangan ang pera ng taong bayan. At pag tayo po ay nanalo, mas marami pa po tayo malalaman at paaalam ko lahat sa inyo. Dapat malaman natin Pangalawa, yung mga yan, yung mga corruption ako po, na yan. pag sinabi kong lalabanan ko ang korupsyon, lalabanan ko talaga dahil nilabanan ko na. Pag tiningnan nyo po ang record ng PACC at inihambing sa lahat ng mga anti-corruption offices na naitayo mula nung simulan ang Republic of the Philippines, hindi hahabot sa katiting ang nagawa nila sa nagawa namin. 13,000 kaso ng korupsyon ang aming inimbestigahan nung panahon po namin. 200 mahigit ang sinampahan namin ng kaso na matataas sa ranggo ng opisyal doon sa ombudsman at sa korte. 24 po ang aming pinakulong at 800 po ang aming sinipa ng Pangulong Duterte ng ating pamahalaan nung panahon namin. Stig, Kaya di nung ba? panahon namin, walang ganyang kayabang na mga politiko Totoo. kahit congressman. Totoo, walang mayabang. Sa panahon ni Duterte, wala. Napakalit na opisina, napakalit ng kapangyarihan, pero buwis buhay po kung aming pagtatrabaho. Pangalawa, ngayon, kalat na naman ng droga, patayan, No. kidnapping, binibidyo pa. Totoo totoo yan. Merong mga nagsisirculate dyan sa social media kung saan dumadami na yung mga nagpapatayan, yung mga nagtitake ng shabu online, naka-video pa, kinagawa pang content, mga magnanakaw, ang dami yan, kahit saan makakakita ka niyan ngayon, mas marami ngayon. Nakakatakot na naman pong maglakad-lakad, mag-jogging-jogging sa kalsada dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Wala na yung feeling natin na safe tayo. Totoo. Dahil pati yung mga pulis, ayaw namang huli. Totoo yan, Totoo yan. Dahil Real talk yan. natatakot, baka daw may koneksyon dun sa taas. Alam po ninyo, pag ako po naging, wag niyo lang akong tatawagin congressman chairman na lang. Ayoko talaga magpatawag na congressman dahil kurap na kurap ang dating sa akin eh. Chairman lang, pag tayo po ay naupo dyan, magtatatag ako ng mga action center sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Yun ang maganda, action Para center. ang mga Pilipinong mahihirap, inaapi, walang kalaban-laban, meron na po kayong tatakbuhan, ako po ang magtatanggol sa inyo. Yang mga abusadong pulis, abusadong opisyal, patatanggal po natin yan at Galing. maiimbestigahan. Pakakasuhan ko po yung mga yan para hindi makapag-retire ng kanilang may merong benefits, para kung hindi nila kaya ang trabaho nila, lumayas kayo dyan. Ayoko magmura, pastor ako eh. Pastor Pero pala wala siya. naman po tayong pwedeng asahan eh. Gobyerno lang ang kayang lumaban sa droga. Gobyerno lang ang kayang lumaban sa korupsyon. Gobyerno lang ang kayang magbigay sa atin ng milyong-milyong trabaho para umasenso ang Pilipino. Yun ang maganda. Sa lahat, Ang talaga. ginagawa po nila, inuubos ang pera sa dole-outs, AIX, AKAP, tupad, Oo. dahil gusto nilang mabili ang boto ng Pilipino. Yang tulong na yan ay tulong para lalo tayong humirap at manatiling mahirap ang mahirap. Ayaw ko niyan. Ang gusto ko, lumikha ng maraming trabaho para mga Pilipino magkaroon ng oportunidad
umasenso sa sarili nating bayan. Sa sariling pamamaraan, yan ang dapat. Paano dadami ang trabaho kung puro adik, puro patayan, korap ang gobyerno, grabe ang red tape? Mag-a-apply ka ng permit, 1 taon na, wala pa. Kailangan po nating tulungan ang mga negosyante at negosyo makapagnegosyo ng mabilis dahil ang negosyo ang magdadala ng trabaho. Yan lang po ang pag-asa natin ng ating mga anak ay magkaroon ng mas magandang buhay kesa sa atin. Mga kababayan, pangatlo, yang mga abusadong sistema, korupsyon, yung ginawa kay Pastor Kibuloy, Yan. mga abusadong opisyal, hindi na ba tayo malaya ngayon? Sila na ba ang bosyo at hari dito? Nilagay lang natin sila. Nakikiusap nga sila sa atin noon. True. Tapos ngayon, hari na sila. Mga kababayan, buti na lang may eleksyon. Dahil sa Mayo 12, tayo na ang makapangyarihan. Tayo na ang masusunod. Okay lang sa akin, kunin nyo yung akap, tupad, AX, kunin nyo po lahat yan. Pera natin yan eh. Ang pakiusap ko lang, pagdating ng botohan, pag-isipan nyong mabuti kung sino yung iboboto nyo. At pakiusap ko po, huwag na kayong boboto ng korap at mga durugista. Oh, Huwag na. Huwag na po. di na mauulit yan. Wala na magpapabudol. Tayo sa buong mundo. Huwag na. Parang awa nyo na. Tama na. Sobra na. Palitan na. Naaalala ko yan, 1986. 80s yan. Yan po ang kinakanta namin. Maliliit pa kami. Nakabalik dahil sa inyo din Pero may pagkakataon tayo magbago at Baguhin ulit. yung 9 na senador, boto po natin. Yung mga kasama kong party list, boto nyo po lahat yan. Boto nyo. Magtira lang kayo ng konti sa Bisaya Agyud para makapasok din. Number 98. Madali yung tandaan yung akin kasi alam nyo, hindi ako perfect. Kaya 100 minus 2, 98. Yun, Bisaya Agyud yun, 98. Mga kapatid, ako po, dito na ako magtatapos. Ito, pangako ko po sa inyo. Pag ako nanalo, paglalabang kong makalabas si Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang dapat. Wala namang ginawang masama. Kinasuhan. Binalik yung kaso, patay na. Walang ninakaw na pera ng gobyerno. See? Nasa kaso pa, tingnan ng guilty. Sila ang daming ninakaw. Ang daming Sampal yan sa inyo. Sa administrasyon nila. At dahil wala kayong pakialam sa droga at kriminalidad, lahat ng mga inosente, bata, matanda, babae, lalaki, na pinapatay, kasalanan nyo yan. Kasalanan nila yun Wala na yan dati. Wala na nga NPA noon Yes. Mamamatay na Ngayon, binuhay na naman nila Binigyan nila ng forma, binigyan nila ng pera, yun ang pinantitira sa ating lahat. Yes. Yan ang pinangbapatay sa atin ngayon. Kumampanya tayo. Kailangan po mangumbinsi tayo. Kailangan po manindigan tayo. At bumoto po tayo ng tama. Yun ang tama. Tulungan nyo kami, mga kayon. Paki-like and share itong video na to. I-like nyo yung video na to, i-share yung video na to, itong mga pasabog at mga sinasabi ni Boss Greco Belica. Totoo to. Noon naman tahimik na Noon man, may corruption man noon, nung panahon ni Duterte, pero hindi ganito. Hindi ganito kagrabe, hindi ganito kakapal, hindi ganito ka-obvious na garapalan na harap-harapan na tayong ninanakawan. Yung bycam na yan, yung ganyan, wala naman dati yan. Diba? Ang sumaway kay Duterte nga dati noon may pagkalalagyan. Diba?
May paglalagyan ka talaga, lalo na kung mali yung ginagawa mo. Hindi ka makakatawad. Pero ngayon, harap-harapan na nakawan, okay lang sa atin. Ano yun? Diba? Anong klase yan? Anong klase yan? Diba? May 12, nasa atin ang kapangyarihan. Tulungan niyo ako mga kayon. Tulungan natin itong PDP laban na makapasok. Lagi kong sinasabi, wag natin pasugurin sa gera ng isa lang, dalawa lang, tatlo. Alam ko, hindi nyo gusto, meron kayong hindi gusto dyan. Isa, dalawa. Meron kayo dyan gusto, dalawa, tatlo. Alang-alang kay Digong, papasukin natin yung siyam na to. Imamandate naman niya yan eh. Si Tatay Digong eh. Imposible naman na ikatataas niya yung kamay niya tapos bahala na kayo dyan. Hindi. Imamandate ni Tatay Digong yan. Diba? Supervise niya yan. Eh di parang si Tatay Digong na rin yung nanalo. Diba? Yun ang gusto kong i-point out. Alam ko, meron kayong mga hindi gusto rito. Hindi lahat to gusto nyo. Meron lang kayong gustong papapasukin dito. Pero wag natin palusubin sa gera na isa, dalawa lang tapos ang kalaban sandamakmak. Wag ganun. Diba? Papasukin natin lahat to. Tutal, nagtiwala na rin lang tayo kay Tatay Digong. Ipagkatiwala din natin ito. Diba? Nagbumoto nga tayo na, nabudol nga tayo. How much more? Ito mga to. Diba? Ito sigurado may gagawin. At ito sigurado magtutulungan, mag-uusap-usap magtutulungan. Parang si Tatay Digong na rin yung pinanalo natin. Diba? Even Ted Filon, itong susunod na magagawa nyo, naninindigan. Hindi man niya directly masabi. Siyempre, hindi naman niya directly sasabihin, di ba? Pero at least etong taong to, si Manong Ted, ito yung boses naririnig natin. Wala na yung mga sumbungan ng bayan eh. Tahimik na, di ba? Yung mga laging pinapanood natin na series sa YouTube niya, wala na, hindi na maiingay ngayon, di ba? Samantalang nung kailan lang ang ingay-ingay. Ngayon, si Manong Ted na lang yung naririnig natin, di ba? Panoorin natin Manong Ted. Gaano kalupit. If an injury must be done to a man, then that injury must be so severe that you have to fear of his revenge. Kumbaga, kapag daw meron kang gustong pataubin, gusto Lumpuhin. mong patumbahin, gusto mong talunin, sa ganito pong usapin, ito ho kasi physical sinasabi niya rito eh. Pero basically, kapag meron kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan ay sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niyan. Abangan mo ang revenge niyan. Sa politika, ganyan din po. Okay? Abangan nyo ang buwelta niyan. Kaya kung ako sa'yo, lumpuhin nyo na ngayon. Dahil pag hindi nyo nalumpo si BP Sara ngayon, hintahin nyo. Hintayin nyo sa 2028, di ba? Actually, 2026 pa lang. Parehas kami ni Ted Filon ni Manong Ted Filon ng analyzation Sa 2026 pa lang, palapit ng palapit yung 2028, lahat yan, mag-iisip na. Lahat yan, lahat ng kakampi sa kabila, mapapaiisip na yan. Aamoy na yan kung saan yung mabango na asukal. Doon na ulit kakampi ang mga yan. Pero tandang-tanda nyo tandang-tanda ni BP Sara lahat yan. Kaya kung ako sa inyo, lumpuhin nyo na ngayon. Lumpuhin nyo na ngayon. Dahil pag hindi nyo nilumpo yan, naku, yung buwelta niyan at rest back niyan, hindi lang isa yan. Kasama kami dyan. Atin na ngayon po ay 2025 na. Alright? Ito pong SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 pa, 4th Monday of July yan. July 28 pa. Pang-apat na SONA na ho niya yan. Pang-apat. So, ibig sabihin, by 2026, magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Ito yan, pakinggan natin. When you say lame duck, baby girl, ang turing sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang puder. Opo, at dahil po Yung sa power. ang halalan paparating na sa 2028 panguluhan, so itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan. Yes. Na magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang bango ng asukal. Diba? So dito po sa impeachment ni VP Sara,
kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, O lumpuhin. opo, malamang makasurvive dito si VP Sara kung ang adhikain nila lumpuhin siya at nawalan na po siya ng saysay para sa 2028 elections, baka hindi po ganoon ang mangyari dyan. Di ho See? ba? Kapag nakasurvive si VP Sara dito sa pagsubok na ito, Tapos kayo dyan. malamang, depende po sa magiging takbo ng mga bali-balita by that time, may 2026, magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 elections, maliban na lamang kung may mga pangyayari po na mga, alam nyo na maaari makaapekto sa kanilang kredibilidad o sa kanila pong popularidad o sa kanila pong trust ng taong bayan. Yan ang sinasabi natin. Ganito kasimple. Paliwanag natin. Panalunin natin itong PDP laban. Pag nanalo itong PDP laban, lahat to sa Senate at naging senator to, naging senador, sigurado malalagpasan ni BP Inday Sara yung impeachment na yan. At pag nalampasan ni BP Inday Sara yung impeachment na yan, makakatakbo siya sa 2028 bilang presidente. Ando dun ang simula ng tunay na pag-asa ng bayan. Kasi etong kumbaga yan Etong analogy ko dyan. Ito ang analogy ko dyan. Gera 2025, June, magi-start. Meron tayong siyam na palulusubin. Special team, ika nga. Special team. Kumbaga, extraction. Extraction, special team. Huwag natin palusubin ng kulang-kulang. Alam ko, meron, sa siyam na to, meron dito hindi nyo gusto. Ako din. Di ba? Ako din. Real talkan real talkan. Ako din, meron akong hindi gusto. Ayoko lang sabihin ko sino. Di ba? Pero boboto ko pa rin. Straight tayo, PDP laban. Kasi tiwala ko kay Digong Hindi niya itataas yung kamay ng bawat isa dyan kung talagang alanganin siya. Palusubin natin yung siyam sa June, sa Gera sa June sa 2025 para kunin, i-extract si BP Sara. Yan ang analogy ko dyan. Pag nanalo yan, mananalo si BP Sara, 2028, doon ang start ng tunay na laban. At yung tunay na laban na yon, magwawagi tayo in terms, tayo ang beneficiary, tayo ang magbe-benefit kasi gaganda na ulit ang Pilipinas. Diba? Alam ko, piliin nyo yung pinapanooran nyo. Piliin nyo yung pinapanooran nyo. Dahil maraming mga vloggers din sa kapila ng kung ano-ano rin ang pambabaril na ginagawa sa amin mga DDS vlogger. Totoo yan, nangyayari yan. Hindi ko na kailangan pang sumayaw sa gitna. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, I will stand for what I believe. Ito lang tayo. Hashtag BP Inday Sara, hashtag Jomalon TV, hashtag Along Malapitan, hashtag Scotchy, hashtag Ernix Dionisio. Ito lang sinusuporta natin. Saka syempre, itong PDP laban, itong hashtag Proud Team Suka. Ito lang tayo. Palusubin natin sa gera to. I-extract para ma-extract si BP Inday Sara nang makatakbo sa 2028. Ito kasi yung pag-asa Kaya nga, lagi kong sinasabi, ayoko magsawa, paki-like, paki-share yung video na to. Kasi marami na tayong naniniwala, marami na tayong bumaboses. Siyempre, mas marami yung mga walang pakialam, 'di ba? Maliban doon sa mga nasa kabila. Mas marami pa rin yung mga ayaw mga elam. Ayoko na yan, kahit sino lang iboto ko. 'Di ba may ganon? May ganon. For once in your lifetime, ganon din kayo pumili ng boto. Hindi man tayong lahat. Kung lang yung mapusuan. Di ba? Minsan nga, padating na doon sa election period May 12 Saka na lang, magsha-shade na lang kung sino yung parang mini-mini muna lang. Huwag ganon. Pag-isipan natin, ito yung iboto natin, ito sa lokal, ito sa national, ito yung isa lang natin. Giginhawa ang Pilipinas. Giginhawa. Sinampulan na nga ni Tatay Digong. Although yung iba nakakalimutan na siguro. Yung iba kasi pagka tapos na yung termino ng isang presidente noon, parang wala na. Wala tayo. The show must go on. Pero hindi. Kung iisipin mo, kung aalahanin mo, kung gaano napaka ganda ng pamumuhay ng Pilipinas noon nung si Tatay Digong yung nakaupo. Kumpara naman ngayon. Sige nga, bahay kam pa lang sabit na 'di ba? Yung Kongreso pa lang ngayon, 'di ba? Sa House of Representatives, sabit na yung mga karamihan diyan 'di ba? Kasi wala Sumobra na, 'di ba? Ang gaya na sinasabi ng pasabog ni Greco Bellica, 'di ba? Mga mayayabang, sumobra na. Biri mo 2 million ang binabayad.
talagang kakapit sa tukuyan. Kakapit yan sa mga boss nila. Diba? 2 million ba naman ang ibayad sa'yo? Buwan-buwan. Biro mo, isang buwan, pag sumahod ka ng, kapapasok mo lang, bayaran ka ng 2 milyon sa isang buwan. Pagpasok mo, pagsahod mo, milyonaryo ka na kaagad. Biro mo, from ordinary people to multi-millionaire. Diba? Mga kayon, maging wais tayo. Sana, etong May 12, nasa kamay natin yung kapangyarihan. Ito lagi ko sinasabi sa inyo. Pakikalat itong video natin, pakishare. Itong PDP laban, itong isabak natin sa gera sa 2025, sa June, para makuha nila, mailigtas nila. Parang extraction ang dating yan eh. Ililigtas nila si BP Inday Sara para masabay-sabay naman tayong lulusob sa 2028 sa panibagong gera. Ito naman sa lokal. Gawin natin yan mga kayon. Maraming salamat. Issue ng bayan, ating pag-usapan.